And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga ang nagbabagang balita mga kababayan na posibleng ikagalit, mas lalong ikagalit ng bansang China dahil lumapag na po sa pantalan ng Pilipinas ang isang Indian Coast Guard mga kapatid, na kung saan sasamahan nila ang ating Philippine Coast Guard na magsagawa ng kanilang joint exercise mga kapatid sa katubigan ng Pilipinas at maging sa labas ng katubigan ng Pilipinas mga kababayan. And ito mga kapatid, paniguradong mas magagalit ang China dito dahil alam naman natin mga kababayan na mas tumitindi ang tensyon ngayon dyan sa may border ng China at India mga kapatid. Dahil paano nga ba naman itong bansang China mga kababayan, iilan na nga lang yung kaibigan nilang bansa, tinatabla pa nila. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel kung bago ka lang dito, at paki-like na rin ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, pakinggan natin. Isang barko ng Indian Coast Guard nasa bansa ngayon para sa ilang mga pagsasanay kasama ang Philippine Coast Guard. Pagsasagawa ng pagsasanay sa labas ng territorial waters ng Pilipinas, pinag-aaralan. Ito mga kapatid, panigurado to, babahag na ang buntot ng China dito. Hindi na po nila pwedeng i-water cannon yung ating mga Coast Guard, lalo't kasama dito ang bansang India. Ewan ko lang mga kababayan, pag hinaras nila tayo at hindi lang ako sure, baka biglang magpalipad ng nuclear missile itong India mga kapatid, sa bansang China pagka hinaras nila itong joint exercise ng India at Pilipinas. Joshua Garcia sa sentro ng balita. Dumao ngayong araw sa Pier 15 ng Philippine Coast Guard ang Indian Coast Guard ship na Samudra Perehdar para sa isang port call. Ayon kay Commodore Algie Ricafrente, Deputy Chief of Coast Guard Staff for International Affairs, maliban sa marine pollution response ay may iba pa silang mga training exercises na nakahanay kasama ang ICG. Kasama sa naka-line up natin is yung training natin and demonstration ng kanilang capability on marine environmental protection. At magkakaroon din tayo ng training on maritime law enforcement, particularly on board and search operations, and then search and rescue. Ang problema dito mga kababayan, kasi itong ang China at India mga kapatid ay mainit din ngayon. Konting alam niyo, konting pagkakamali lang ng bawat bansa mga kababayan, talagang magsisimula na talaga ang tinatawag nating World War III. Ang problema dito mga kapatid, itong India nakikipagkaibigan na rin sa Pilipinas mga kababayan. Ibig sabihin, meron na pong nangyayari ditong mutual na understanding between India and the Philippines. Kasi nga mga kapatid, makikita natin bakit nga ba magkakaroon ito ng joint exercise itong ating dalawang Coast Guard na ito mga kababayan, kung wala po tayong mutual understanding sa India. Kasi pagkakaalam mo parang wala pa yata tayong mutual treaty sa India mga kababayan. Parang Amerika lang yata at India ang merong mutual treaty kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, ang tinitignan ko dito mga kapatid kung ano po ang magiging reaction ng China dahil itong tatlong bansa mga kapatid, Pilipinas, Taiwan at India, na kung saan sobrang lapit sa China, ay nagsama-sama na po, na kung saan ang nasa likod nitong tatlong bansa na ito mga kababayan ay bansang Amerika. And alam naman natin mga kapatid na itong bansang India ay meron din po silang nuclear missile. Hindi nga lang kasing dami ng sa China, Kasi itong India parang below lang yata 100 yung nuclear missile na. Hindi lang ako sure sa numbers pero ang China kasi mga kababayan, pumapangalawa po kasi yan sa bansang Amerika pagdating sa nuclear missile. So technically itong India, meron silang nuclear pero hindi ganun ka dami. Pero ito lang guys, ito lang ang twist dito. Alam nyo ba yung BrahMos supersonic missile? Yan po ay gawang India mga kapatid, na kung saan yung BrahMos missile na yan, supersonic missile na yan, ay kilala po yan sa buong mundo mga kababayan. So itong China, pagpaloko-loko to ito mga kapatid sa gagawing exercise ng ating Philippine Coast Guard and Indian Coast Guard mga kababayan, ewan ko lang kung ano po ang
kahihinatnan nitong bansang China, mga kapatid. Dahil panigurado yan, mga kababayan, no, itong India kasi, no, konti na lang talaga ang pagtitimpi nito sa China, at kung babastusin nila, no, or babastusin ng China itong joint training ng India at Pilipinas, mga kapatid, panigurado yan, no, magsisimula na agad ang giyera. And of course, guys, no, once na mangyari yan, nasa kalagitnaan ng training ng Pilipinas at India, magkaroon ng interference yung bansang China dyan at babastusin nila tayo, no, automatic yan, no, yung treaty ng Pilipinas, mga kapatid, sa Amerika ay mai-invoke na kaagad, mga kababayan, no, automatic yan once na mangyari yan, mga kapatid. Syempre, anong alangan naman, manunood lang ang Amerika, mga kababayan, no, habang itong India nagpapalipad na ng kanilang mga nuclear missile. So technically, mga kapatid, no, masusubukan natin dito ang tapang nitong China, no, ngayong may kasabay itong Pilipinas na maglalayag dyan banda sa may West Philippine Sea. Paglilinaw ni Recafrente, hindi aalis ng piyerang barko ng India anupat mananatili lamang ito sa daungan habang isinasagawa ang mga nasabing pagsasanay. Ito ang delikado, mga kapatid, dahil ang gagamitin yata dito yung Philippine Coast Guard lang, no? At kung mangyari, mga kababayan, na iwa-water cannon tayo ng China, no, na kung saan nandun sa loob ng ating mga Philippine Coast Guard itong mga Indian Coast Guard, mga kapatid, hindi ko lang din alam kung ano ang magiging reaction agad dito ng bansang India, mga kababayan, no? Dahil alam naman nila pag nakakita itong China, mga kapatid, no, ng barko ng Pilipinas, talagang gigil na gigil silang i-water cannon kasi nga gusto nila tayong gusto nila tayong galitin para paputukan natin sila, no? Dito sa mangyayari na to, mga kapatid, na joint exercise ng India at Pilipinas, hindi ko lang sure, mga kapatid, kung gagawin pa rin ng China yan, no, yung pangwawater cannon nila sa atin. Dahil pag yan nangyari at may nasugatan dyan na mga Indian personnel, mga kapatid, panigurado yan, no? Hindi yan mananahimik ang India. Ewan ko lang kung itong balita na to pinapanood din ng China. Siyempre, mga kababayan, meron po tayong mga taksil din dito na mga kababayan na pwedeng mag-report nito sa bansang China. No, pag walang imik ang kwan dito, mga kapatid, pag walang imik ang China dito sa gagawing joint exercise ng India at Pilipinas, ibig sabihin lang niya, mga kababayan, duwag po ang bansang China. Gayunpaman, pinag-aaralan na rin nila na isagawa ang mga training exercises hindi lamang sa nasasakupan ng Pilipinas, kung hindi maging sa labas pa nga nito. In our future, mga collaborations, we'll also be considering of undertaking some exercises outside sa ating territorial waters. Nang tanungin naman si Recafrente sa lagay ng relasyon ng Pilipinas sa India, Maganda naman. On the part of the, I could only say on the part of the Coast Guard with our the signing of our memorandum of understanding late last Di ba? Meron nga pala. No? Meron pala tayong memorandum of understanding, mga kapatid. year ay na-enhance naman, and they're also frequently inviting us on mga capacity building mga activities nila. dagdag pa ng PCG, maliban sa pagpapatibay ng alyansa, ay layon din ang aktibidad na ito na matiyak ang interoperability ng dalawang bansa. Samantala, nakatakdang magsagawa ng gathering at walkathon kasama ang nasa 80 personnel ng PCG at 40 personnel ng ICG para sa coastal cleanup sa Dolomite Beach. Yun. Nakaschedule naman na matapos ang 3-day training exercises at umalis ang barko ng India sa ika-28 ng Marso, Huwebes ng umaga. So, patay na ang China dito, mga kababayan. No. Meron na pala tayong no? Mutual understanding dito sa India. Kung sa bagay, mga kapatid, no? Siguro matagal na 'tong mutual understanding, hindi kasi ako updated dito, mga kababayan, no? Pero sa tingin ko, sa panahon pa yata ni former President Duterte ito, no? Dahil yung mga Bramos kasi, mga kababayan, no, na kiniklaim nitong mga pro-China nating kababayan, no, na i-credit daw dapat yun kay former President Duterte, na-order kasi yung mga kapatid, no, sa panahon ni President Digong, no, ni PRRD. Pero na-acquire ng Pilipinas yung, mga kababayan. Ito po yung hindi naiintindihan ng mga pro-China. Na-acquire po ng Pilipinas yung BrahMos missile is nito lang, no? So technically, mga kapatid, no, pasok na po 'yon sa ni President Marcos, no? Pasok na po 'yon sa termino ni President Marcos kasi ngayon lang dumating sa Pilipinas 'yun, no? In order lang siya.
No, magkaiba po yung order mga kapatid at saka yung pag-acquire natin, no. Na-acquire natin yung in-order natin nitong panahon na ni BBM. And syempre mga kababayan, no, kung in-order pa lang 'yan, no, may tendency din na pag nagpalit ng pulpito itong presidente natin, no, yung dalawang yung outgoing tapos yung incoming president natin, pag nagpalit po yan sila ng pulpito, matik yung mga babayan, no, may karapatan pa rin naman yung ating bagong presidente na i-cancel yan. Pero hindi yan kinancel ni BBM, no, dahil nakita niya na kakailanganin nga yan ng ating bansa, no. Yes, si PRRD ang nag-order ng BrahMos na yon. No, pero dumating yan, pinagpatuloy ni BBM yung kontrata na yan sa India. No, kaya dumating sa Pilipinas. Kasi kung loko-loko lang presidente itong ating presidente ng mga kapatid, pwede niyang palitan yan. I-cancel na lang yan. No? Ibalik niyo na lang yung pera namin dahil sa ibang bansa na lang kami kukuha. Pero hindi. Pinagpatuloy po ng ating presidente yan. Kaya ang credit niyan, nasa presidente natin ngayon. Hindi po yan makikredit doon kay PRRD. No? And isa pa dyan mga kababayan, party po kasi yan sa horizon na tawag nito, modernization ng ating sandatahang lakas, no. So may natural lang na i-continue talaga yan, no? Para tuloy-tuloy na ang pag-modernize sa ating mga kagamitang pandigma, no. Kanya nga lang itong mga pro-China na mga kapatid, no, kababayan natin, nagagalit sila. Bakit daw kay BBM yan? Wala pa naman daw na-order si BBM. Sino ba presidente ng Pilipinas, di ba? Kinontinue yan ni BBM, meaning mapupunta sa kanya yung credit niyan, no? And hindi naman talaga dapat pinag-uusapan kung sino yung umorder niyan eh. Dahil obligasyon naman talaga ng presidente, no, na bumili ng mga ganyang bagay, mga ganyang kagamitan, no. Mas mapapasama yung si former President Duterte kung wala talaga siyang naitulong diyan sa AFP, no? Alam niyo mga kapatid, si PRRD kasi gusto din naman talaga yung lumakas ang Pilipinas, no? Kanya nga lang it so happen lang talaga na wala siyang planong makipag-away sa China, no? Kung kaya't yung mga gamit na ito, in order lang niya right after or hindi naman right after, no. In order lang niya itong mga gamit na to nung patapos na yung kanyang termino. Doon lang to nagkaroon ng disclosure, no. Itong doon lang to nagkaroon ng kontrata sa India, no, nung patapos na yung kanyang termino. Pero noong panahon na nagsisimula pa lang siya, no, sa kanyang termino, hindi naman niya ito in order agad, no. Kasi para saan pa? Kaibigan naman natin ang kaibigan naman daw natin ang bansang China, no? So in order to ni PRRD noong malapit nang matapos yung kanyang termino, kasi na-anticipate niya siguro, no, na baka hanapan siya ng mga improvement sa ating sandatahang lakas. Wala namang problema doon kung sino umorder niyan, no, dahil obligasyon po yan ng presidente. Kaya nga lang itong ating mga kababayan, gusto lang nila, no, na bigyan pa ng credit yung former president natin. And lilinawin ko lang guys, hindi ko po sinisiraan si PRRD. Ang binabatikos natin dito yung mga ginawa ni PRRD, no. Wala naman tayong galit kay President Duterte mga kapatid, no. Yan po ang hindi naiintindihan ng mga makikitid ang utak nating mga kababayan, no. Pag nagsalita ka lang laban kay PRRD, para sa kanila sinisiraan agad, no. Hindi ba pwedeng punahin yung mga hindi magandang nagawa ng ating former president, no? Karapatan natin yung mga Pilipino dahil lahat ng mga ginawa niyang desisyon nung nakaraan sa panahon ng kanyang administrasyon, no, may impact po 'yon sa atin, no, sa ating mga Pilipino, tulad niyan, no, sa may West Philippines, di ba? Hinaharas tayo, and dahil yan sa kagagawa ni PRRD dati, no. Sinanay ba naman niya na hayaan yung mga taga-China dyan na angkinin yung ating teritoryo, no? Ginawa ba naman niyang palaisdaan ng China yan dyan? Syempre, no, tayo ang nagsasuffer ngayon dahil sa bagong presidente natin, naninindigan tayo sa ating soberanya. Sa panahon niya kasi hindi siya naninindigan dyan. Dahil para sa kanya, takot siyang makipaggera. Di ba? Hindi natin sinisiraan si former President Duterte dito, kundi yung mga palpak niyang nagawa, mga kababayan. No, yun po yung pinag-uusapan dito, hindi po yung pagkatao ng ating presidente. Kasi by the end of the day, mga kapatid, no, naging presidente pa rin natin si PRRD. No, yun po ang totoo dyan, mga kababayan, no.
Sa ayon sa gusto natin, tapos na, no? Dumaan na po siya sa Pilipinas. Kaya hindi na natin maibabalik yung panahon na ini-elect pa lang siya bilang presidente. Kaya ngayon, no, kinukundina natin yung mga mali niyang nagawa. No? Doon po tayo may concern, mga kapatid, sa mga maling desisyon ng ating former president. Pero yung sabihin yung sinisiraan yung dating Pangulo, hindi ganun yun. Nung mali niyang desisyon ang ating pinag-uusapan dito, hindi po yung pagkatao ng ating dating Pangulo. Dahil presidente pa rin natin yan eh. No? Kahit anong sabihin, kahit anong sabihin natin mga kapatid, presidente pa rin natin or naging presidente pa rin natin si former president, no? Lahat naman ng mga pangulo, no? Meron naman, wala namang perpektong pangulo kasi, 'di ba? Yun nga lang, no? Medyo matindi lang talaga yung ginawa ni PRRD na hindi talaga nagustuhan ng taong bayan. Kasi syempre, sa mata natin, no? Sa mata namin, no? Para bang pinabayaan niya ang ating teritoryo sa bansang China. Yun po yun. Ang totoo dyan. Dahil maka-China naman talaga si PRRD. Kahit nga si President Duterte, inamin niya yan eh. Tapos kayo, magre-react kayo. Pag sinabing pro-China kayo. Diba? Anong point nyo? Diba? Mismo si PRRD, inamin niya na pro-China siya. Diba? Anyway guys, hanggang dito na lang to. No? Tapos naman na itong balita na to. Nililinaw ko lang sa inyo mga kapatid. No? Dahil yung iba dyan, no? Sabagay, kung matigas talaga ang ulo ng ating kababayan, wala tayong magagawa dyan. Kahit anong paliwanag mo dyan, no? Kung wala talagang laman ang kukote niyan at makitid ang ulo ng ating kababayan, given na yan sa kanila. No? Wala tayong magagawa dyan. Kaya nga sila nabibrainwash mga kababayan, di ba? Napapaniwala sila na kaibigan natin ang bansang China. Dahil sobrang kitid po ng kanilang mga ulo. Hanggang dito na lang mga kapatid. Adios.